Mga kapunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, muli po ang ating pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Okay, mga kapunyog, mga kababayan, pag-usapan natin tong naging reaksyon ng mga tao ni Duterte. Kahapon, laman ng halos lahat ng balita, ang pag-grant na ng korte ng Regional Trial Court ng Muntinlupa City na makapagpiyansa si dating Senadora Leila de Lima. Hapon inilabas ng korte yung desisyon at 7:02, eksaktong alas 7:02 ng gabi, kahapon ng gabi, si Leila de Lima ay nakalaya. Mga kabunyog. Ngayon, syempre hinihinga ng reaksyon ang mga ni Duterte, yung mga personahe na identified kay Duterte. Nangunguna diyan si Bato de la Rosa at isa pa si Roque, si Butanding. Mamaya ipapanood ko sa inyo yung naging reaksyon ni Bato, mga kabunyog. Matatawa kayo sa naging reaksyon ni Bato de la Rosa. Ganon din si Harry Roque. Hindi kayo maniniwala na ganyan nakababaw si Roque. Ang sabi ni Bato, kung ngayon daw ay pinayagang makapagpiyansa si Leila, ibig sabihin mahina ang ebidensya. Sabi ni Bato de la Rosa, kung mahina ang ebidensya, bakit hindi na-dismiss nung panahon ni Duterte? Anong tingin niyo mga kabunyog sa ganung argumento? Matindi, Senador po yan ng Pilipinas. Mga kabunyog, senador po yan ng Pilipinas. Kasi tinanong si Bato de la Rosa ng media, na pinayagan na pong makapagpiyansa si dating Senadora Leila de Lima, ang ibig pong sabihin nito ay mahina yung ebidensya. Ang reaksyon ni Bato, kung mahina ang ebidensya, bakit hindi na-dismiss nung panahon ni Duterte? Matindi tong si Bato. Mga kabunyog. Utak ba to? Ano ba yan? Grabe ang reaksyon na ganyan. Hindi niya ba kayang sagutin yung tanong na yan? Hindi niya ba kayang sagutin yan? Kung mahina daw ang ebidensya laban kay Leila, bakit hindi na-dismiss? Ang sinabi ni Bato, hindi siya naniniwalang mahina ang ebidensya laban kay Leila de Lima. Kasi kung mahina yung ebidensya nung kay Leila, bakit hindi na-dismiss panahon ni Duterte? Dapat panahon ni Duterte, na-dismiss na yan kung mahina ang ebidensya. Anong masasabi nyo dyan? Paano madidismiss yan nung panahon ni Duterte? Si Duterte nga mismo ang nagpakulong kay Leila. Paano madidismiss yan? Ay talagang Bato de la Rosa na to. Paano madidismiss yan? Lahat nga ng ahensya ng gobyerno pinagalaw ni Duterte. Balikan natin ang nangyari kay Leila de Lima. Unang-una, sinipa siya sa Senado. Yung committee hawak niya, yung Senate Blue Ribbon Committee, nang maupo si Leila de Limang senador noong June 2016, naupo din si Duterte na presidente. Ang kaagad-agad ginawa ni Leila, nagpa-imbestiga ang Senado. Inimbitahan sa Senado sila Matubato, sila Las Cañas. Nagsisimula ng gumulong yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Lumalabas na yung mga ginawa ni Duterte sa Davao, yung Davao Death Squads. Anong ginawa ni Duterte? Galit na galit si Duterte. Inutusan yung kanyang mga hawak na senador. Pati mga senador, tinakot. Pag hindi nyo tinanggal yan si Leila, tinanggal muna si Leila de Lima bilang chairperson ng Senate Committee, ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa katunayan, nagpagamit pa dyan sila Pacquiao, sila Gordon nung panahon na yan. Tinanggal si Leila de Lima bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee para matigil na yung ongoing investigation ng Senate. Kasi marami nang linalabas sila Matubato at saka sila Las Cañas. Diba? Tapos ano ngayon nangyari? Anong nangyari? Tinanggal si Leila. So ang nagpatakbo na ngayon ng hearing, ng investigation,
sila Pacquiao na, sila Tito Soto, sila Lacson, sila Richard Gordon. O, nimalabnaw na, wala na. Yung dapat sanang lalabas na katotohanan sa mga pagdinig ng Senado tungkol kay Duterte, nawala na yon. Ang sunod na, talagang tinuduhan na si Laila. Nag-produce ng mga testigo laban kay Laila. Ang Secretary of Justice noon, si Aguirre, nag-produce ng mga testigo, mga inmates. Tinakot. Yung mga testigo, yung mga high-profile inmates ng Bilibid na ayaw magtestigo, yun, may pinatay. Nagkaroon ng riot. Matapos yung riot, yung mga testigong ayaw mag-testify namatay o kaya nasaksak. Tulad ni JB Sebastian, nasaksak. Matapos yung riot na yun sa Bilibid, nag-testify na laban kay Laila de Lima. Kaya yung mga testigo laban kay Laila de Lima, talagang tinakot yon nila Aguirre, nila Persida Acosta. Yan yun. Pati nga pati si Ragos na OIC ng Bucor, nagtestigo laban kay Laila de Lima. Si Ronnie Dayan nagtago kasi alam niyang gagamitin siya laban kay Laila. Kinuha naman ng mga autoridad. Hinold yung mga pamilya ni Ronnie Dayan, tinakot. Kaya nung bandang huli, itinuro nila kung nasaan si Ronnie Dayan, nasa Pangasinan. Sumuko na rin si Ronnie Dayan. Nang sumuko na si Ronnie Dayan, pati si Ragos, natakot na. Pati yung mga inmates, natakot na. Ayan, ipresent na sila ngayon sa Kongreso. Sino naman ang nagmaniobra sa Kongreso? Yung mga kongresista na sip-sip kay Duterte. Sino yon? Si Pantaleon Alvarez nung panahon na yan, Duterte pa. Si Umali, yung congressman ng Occidental Mindoro na ngayon ay patay na. Si Pariñas ng Ilocos Norte. Sila yung mga nagbastos kay Laila sa pagdinig sa Kamara. Present yung mga testigo laban kay Laila. At yan yung mga ginamit, pati nga si Kerwin Espinosa. Nagtago na si Kerwin Espinosa doon sa Dubai. Anong ginawa? Nung mamatay yung kanyang ama, tinakot din si Kerwin Espinosa, napilitan si Kerwin na ibinalik dito. Sinundo pa nila Sandra Cam doon sa Dubai. Ganyan ang mga nangyari niyan, di ba? Kaya bato, paano mo nasabing matibay ang ebidensya na mga gawa-gawa yung ebidensya? Mga testigo na tinakot. Ngayon, nagbaliktaran yon bato. Kasi nakonsensya sila. Ngayon, wala nang ebidensyang matibay. Sasabihin ni Bato, kung mahina ang kaso, kaya na-dismiss, bakit hindi na-dismiss sa panahon ni PRRD? Unang-una Bato hindi pa dismiss ang kaso. Tuloy pa rin ang kaso ni Laila. Ano pa lang yon? Bail. Bail. Hindi pa yung dismissal. Hindi pa nga acquitted Ay, itong si Bato. Senador yan ng Pilipinas Sabi niya, kung mahina ang kaso kaya na-dismiss, bakit hindi na-dismiss sa panahon ni PRRD? Hindi pa yung dismissal. Hindi pa nga yung acquittal. Provisional liberty lang yon, bail pa lang yon. Tuloy pa ang kaso. Bato, kawawa naman tong senador na to, hindi alam kung ano yung status ng kaso. Dismiss na. Sino nagsabing dismiss na? Pangalawa, pinayagang makapagpiyansa. Ibig sabihin, the evidence of guilt is not strong. Kaya pinayagang makapagpiyansa. Ngayon, sasabihin ni Bato, kung mahina ang kaso, ang ebidensya, bakit hindi na-dismiss nung panahon ni Duterte? Kagustuhan nga ni Duterte makulong si Laila Siya ang nagawa niyan, ng lahat ng yan. Kaya nga gumalaw yung kanyang mga galamay. Kayo Bato, gumalaw kayo nun. Gumalaw ang DOJ, gumalaw ang PAO. Lahat gumalaw, pati Kongreso. Lahat ng makinarya ng gobyerno ay napakamakapangyarihan ng presidente. O yan, paano yan madidismiss ba to sa panahon na yan? Presidente mismo ang may nasa likod ng pagpapakulong ni Laila. Ay, sos Bato de la Rosa. Ito naman si Butanding, si Roque. Ano naman ang sabi ni Roque? Ito naman mga kabunyog ang sabi ni Roque. Sabi ni Roque, dapat maparusahan yung mga nagbago ng kanilang testimonya. O yan. Si Roque naman, ang sinisisi niya naman yung mga nagbaliktad na mga testigo. Ang sabi ni Roque, humina ang kaso ni Laila kasi nagbaliktad yung mga testigo. So sabi ni Roque,
Sabi ni Roque, dapat makulong yung mga nagbaliktad ng testimonya. Wow! Yun pang mga nagbaliktad ng testimonya, ang paparusa, ang ano nyo, gigipitin nyo na naman. Nakonsensya na nga lang yun. Gusto na lang nilang, alam nyo, yung sulat ng isa, yung pinakahuli, yung police officer na nag-testify kay Laila, nung bandang huli, nung umattend siya sa hearing, gumawa siya ng sulat, handwritten. Handwritten yung sulat niya. Tapos bago nag-start yung hearing, binigay niya kay Laila de Lima. Ang laman ng sulat, sorry, matagal na po akong gustong magbawi ng aking testimonya laban sa inyo. Pasensya na po kayo, sorry talaga. Natakot po ako. Pero babawiin ko na po ang testimonya ko. O ganun yung sinabi nung dating pulis na nakakulong na ginamit laban kay Laila. So, ngayon ang sasabihin ni Roque, yung mga nagbaliktad na yon, sa papalabasin niya na bayaran, papalabasin niya tinakot ng kampo ni Laila de Lima kaya nagbaliktad. Ay sus, Roque, kawawa ka naman. Ganyan na ang inabot mo, masyado ka ng lubog na ang pagkatao mo. Mga kabunyog, hindi kasi nila kayang idepensa. Sa nangyaring ito na nakapagpiyansa si Laila de Lima, tingnan nyo, ang mga reaksyon ni Bato at saka ni Roque, di ba kawawa naman. Si Bato, lumabas na walang kamuwang-muwang. Sabihin ba naman ni Bato na, bakit sila grinant ng bail? May kulay ba ito ng politika? Bakit nung panahon ni President Duterte hindi nyo grinant? Yan ngayon, iba na ang presidente, grinant nyo. So nag-aano pa siya. Ang sinasabi ni Bato, may politika sa likod niyan. Ibig sabihin, bagong presidente na ngayon, dahil may bagong presidente, malamang may usapan. May usapan kila Laila de Lima. Wala Bato. Walang usapan. Ang nangyari lang, nagpasalamat nga si Laila de Lima sa administrasyon ni Marcos kasi at least nakita ni Laila na yung administrasyon ni Marcos ginalang ang judiciary. Ibig sabihin, hinayaan na lang ng administrasyon ni Marcos mag-decide ang korte. Hindi sila nakialam. Dahil hindi nakialam ang korte, malayang nakapagdesisyon ang judge. Kaya nga nagpasalamat din si Laila kay Judge Ginergito. Yan. Ito namang si Roque, ang palusot niya naman, yun daw mga nagbaliktad na bayaran. Tinakot ng kampo ni Laila de Lima. Kaya yan daw mga nagbaliktad na yan na testigo, dapat daw kasuhan. Alam nyo mga kabunyog, kawawa tong mga tao ni Duterte, Nasa Pilipinas pa ba tong mga to? Nasa planet Earth pa ba tong mga to? Ay, alam nyo, sa sobrang kapanatiko nila kay Duterte, sa sobrang katatanggol nila kay Duterte, lumalabas na silang katawa-tawa. Lalo na itong si Roque. Abogado pa naman. Wala na. Sa issue ng China, nakakasuka itong si Duterte, Roque. Ngayon na naman sa issue ni Laila de Lima, nakakasuka. Oy, kayo, Roque, Bato, ang isa pang magandang mangyayari sa Pilipinas sa darating na mga araw, sana pumasok na ang ICC. Pumasok na. Yan ang maganda. Yan ang magandang sunod na mangyari. Matapos itong pagpapalaya kay Laila de Lima, sana ang kasunod na dito ay ang pagpasok na ng ICC. Anyway, pinakikita ko lang sa inyo kung gaano kabulok itong mga tao ni Duterte. Kahit na nakalaya na si Laila de Lima, nagpipilit pa rin silang idepensa ang ginawa nila kay Laila. Anyway, nakakasuka na kayo, mga bulok kayo, Roque at Bato. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.